Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na channel with evidences. Drelon, binutata si John Vic Remulla. Nabubulol sa pagsagot si John Vic Remulla. Hindi niya alam kung paano i-depensa ang kanyang sarili. Impeachment ni VP Sara, posibleng mababasura ito kung talagang konti lang ang bobotong mga kongresista kasi knowing na malapit na ang 2028 election at si BBM na feeling ito yung mag-i-endorse sa kanila, negatibo ang trust rating. Paano mag-i-endorso ang isang presidente kung hindi pinaniniwalaan ng maraming Pilipino? So, natura kung ako ang kongresista, doon ako sa isang opisyal na pinaniniwalaan ng maraming Pilipino at pwedeng maghikayat ng boto para ihalal ulit ako. At yon si VP Sara kasi hindi talaga bumaba, hindi talaga nagbigay ng negative rating si VP Sara sa kanyang sarili. Pataas ng pataas ang ratings ni VP Sara kumpara kay BBM na tila yata hindi na alam kung paano at ano ang gagawin para tumaas ang kanyang trust rating. Kaya itong si John Vic Remulla na tinanong ni Ces Drilon, hindi na niya alam. Nabubulol siya mag-explain kung ano ang kanyang isasagot at parang confident naman si John Vic eh. Sabi naman ni John Vic, kung hindi ako, ano tawag dito, kasi si John Vic gusto niya magpresidente. Oo, halata naman. Nagpapabango ng kayang pangalan. Maybe Boyeng Remulla, John Vic Remulla, the Remulla's brother, maybe ito yung aim nila na uupo sa pwesto na have a lot of power. Sila yung hawak nila ang gobyerno pero hindi na hawak ang boto ng mamayang Pilipino. At si John Vic naman, expecting, I think so, na siya ang ang manok ni BBM sa 2028. Pero ito ang tanong ni Ces Drilon kay John Vic na nauutal, nabubulol siya sumagot. Let's watch this video ha. As in, ang mga tao parang natatawa na lang sa reaction ni John Vic Remulla. Yung po mga kabibigan. Ay nako, John Vic. Sige, makinig tayo. He doesn't endorse me. Oh, that's new. With its negative ratings, how can that endorsement mean anything? I Hindi makasagot si John Vic. Di ba? Oo, tama ang tanong ni Sis Drilon. With that negative trust rating, how he able let you win? Di ba? Paano? Paano katutulungan niyang ikumbinsi ang mga tao na si John Vic ang aking manok at siya ang botohan? Well, in fact, ang mga tao, wala nang believe kay BBM, wala nang trust kay BBM, di ba? Nako, John Vic. Ito ang komento ng ating mga netizens. John Vic, basag at nautal pa. Wala na, nakaigit na. Kahit i-endorso ka pa. That's the new AI, the original AI. Smart magic is the key. Endorsement means pera. Kuhang-kuha talaga ang Grabe ang mga tao magkomento naman. Nahiya bigla. Winner na yan sa machine. Wala makapigla. Sunog. Naging king ko si Bong Avenger. Please do not run. Yun ang mga sinapian ni BBM. Sinapian daw ni BBM. Sinapian again. I will not run if he doesn't endorse me. Oh, that's new. With its negative ratings, how can that endorsement mean anything? Yun. Ay, nako, John Vic. Paano nga? Tama. With that negative ratings, how you will able to win? Paano? Kahit ano pang... si BBM nga, inendorso niya ang mga senador niya sa 2025. Sino lang nakapasok? Diba? Yung iba nga, question kung bakit nakapasok pa. Bakit nakapasok pa? And, bakit kaya Bakit kaya medyo hindi maganda ang trust rating ni BBM? Bakit kaya kabibig? Ito ha. Ito, may ipapakita ako sa inyo na ito. Kay Leo Martinez.
Paano ba mapataas ang trust rating ni BBM? Tingnan natin kung ano ang kayang advice. Natatawa lang talaga ako sa I know this is parody or whatsoever, pero grabe, ang galing niya ito. BBM, pababa ng pababa. BP Sara, pataas ng pataas. Ito po ang iyong abang lingkod, Congressman Manik Manaog from the Lakas Tama Party at your self-service. Balita ko ay pababa ng pababa ang trust rating ni Pres BBM at pataas naman ng pataas ang trust rating ni VP Sara. Ayan, hindi ba sinabi ko na noon na kung gusto mong tumaas ang iyong trust rating ay dapat magpakulong ka. Magpakulong ka ng mga guilty diyan sa flood control project. Magpakulong ka ng mga congressmen na naging kontratista. At pakulong ka ng mga senador na kumita diyan at nakipagsabwatan sa mga kontraktor. Iyan ang tangi mong dapat gawin para tumaas ang iyong trust rating. Kung hindi, pagpatuloy-patuloy ang mga pagbaba mo at pagtaas nitong si BP Sara, ay kami sa Lakas Tama Party, no questions asked na yan. Abay, di kami tatalo na doon. Ayun ang trusted iba na ang trusted. At saka, may pera yan. BBM, pababa. Tama. Iba na ang trusted. Doon na talaga kami sa trusted. Sure ba kami na mananalo pag negative trust rating yung mga nag-i-endorse sa amin? Doon talaga kami sa trusted, di ba? Yun, mga kabibig. Tawang ito, On Monday, we are expecting that the committee will present the committee report before the plenary. And see, kasi meron pa namang isang route. Yung 1/3 of members of the House of Representatives, if they will overturn the result of the committee deliberations on the impeachment complaint against PBBM. Pero hindi ko sure at tingin ko rin ay may hirapang makakuha ng 1/3 vote itong impeachment complaint. Especially that na number one, malakas ang mga aliado ng Pangulong Bongbong Marcos sa House of Representatives. At number two, no other than the House leadership has already said na hindi priority ang impeachment complaint or impeachment. May it be kay PBBM or VP Sara. We are Tingnan natin hindi priority. Tingnan natin kung hindi priority, mga kabibig. Ito. Kung this is another issue, no? You mentioned issue. Sa issue po ng suspension ni Congressman Barzaga, sa tingin niyo po ba ito po ay isang legal na issue o may halo pong politika? Hindi natin maisasantabi parehas. May konteksto 'yan eh. Sinasabi na siyempre paglabag ito sa mga ethical standards ng House of Representatives at nasisira yung prestige o yung imahe ng aming institusyon, yung House of Representatives. By all means, agree ako doon. Walang problema yon. We must observe proper decorum. We must protect our institution. Ang problema lang ho dyan, ang hirap paniwalain ng mamamayang Pilipino at ng mga manggagawa na yung pag-alis o pagsuspinde o maaaring expulsion kay Representative Barzaga magpapanumbalik sa kredibilidad ng institusyon. Correct. Kasi ganito lang iisipin ng mga tao mas mabilis nyo pang nasuspinde si Representative Barzaga, samantala yung mga sangkot dito sa flood control anomaly, time and again tinuturo yan ng mga contractors, ng mga sangkot dito sa flood control scandal, wala man lang nasususpende. Correct. At isa pa na halimbawa niyan, pag tinignan nyo yung ethical standards for public servants, sabi doon, and we must live modest lives. We must avoid ostentatious living. Pag nakita nyo yung mga congressman, pag tinignan nyo, kaya yaman, they are living beyond and above their paychecks. Merong namumuhay na hindi ethical. So bakit lang nakatuon kay Representative Barzaga? Right. So yan yung konteksto na hindi natin maiaalis doon sa usapin.
Kasi ang hirap naman na sabihin that this is about protecting the integrity and credibility of the institution while at the same time we are turning a blind eye on other things Correct. that are also important. Correct, mga Another kapatid. Correct talaga ang sinabi niya. 'Di ba? At how about yung kay VP Sara? Anong mangyari? Ito. Member of the Committee on Justice, but tingin ko lulusot yan sa Committee on Justice at aabot sa plenaryo yan. Pero pagdating sa plenaryo, ang aking tansya ay hindi makakakuha yan ng 1/3 na suporta mula sa members of the House. Dahil lahat ay nag-iisip na ng kanilang mga political career sa 2028. May member of the Committee on Justice, Mag-isip talaga sila. Baka ito ang mangyayari sa kanila, oh. Ito nga hindi na nila alam kung ano ang baka ito ang mangyayari sa kanila, ito. State Secretary, you have 36 years of loyalty. The Remulias to the Marcoses, More than already, 40 years. 40 years na. 4 decades. No, 79 pa kami. Magkasama. So more than. With an endorsement of President Marcos for 2028. Be a big thing for you. I will not run if he doesn't endorse me. Ooh, that's new. With its negative ratings, how can that endorsement mean Ito yung mangyari sa inyo, mga kongresista. It's I the, serve ano, at it's a family thing. the It's the confidence thing. network, it's the machinery. No, you're so cynical. Yes. To be positive. diba? State Secretary, you have Yan nga. 36 years. Kung kayong ibang kongresista, mga ioo na kayo. 'Di ba? Pag na real talk ka, ang hirap talaga sagutin. Taklesa naman din tong si Kumaring Ses. 'Di ba? Grabe talaga. Gusto ko tong sagot ni Shit, Paet. 'Di ba? Pag na real talk ka, ang hirap talaga sagutin. Tama. Real talk yun, negative ang trust rating. Ka talaga, di ba? It's the machinery, of course. Kaya na daming tumakbo kahit malabo ang panalo, di ba? Soto at Lacson from Darev and Mira. Kaya kayo ang tagapagtanggol ngayon ni Bangag. Si Rizang Tibers Machinery din nakapanalo din. Parang Akiko Machingaboy Pagbang. As if naman you will win. In Bisaya, lingo pa. This is what we call nabukog. Nabukog talaga. BBM endorsement amounts to an automatic defeat. Who's gonna tell them? Tama, kabibig. So yun po mga kabibig ang ating Ladies Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe, no? Ang endorsement daw ni BBM is your defeat. So, ang dami nga, Binhor Abalos nga eh. Grabe yung ginawa ni BBM kay Binhor Abalos para mag-i-endorse sa pagiging senador, pero wala pa rin, nga, di ba? Manny Pacquiao, nagpa-endorse ba yan? Nga pa rin ba? Oo. Ang daming hindi nakatungtong ulit, di ba? Yung iba nga, bakit sila nanalo yung nakatungtong ngayon? Ano ginawa? Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.